Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa... You're my baby. Of course, that's something you wouldn't understand because you never wanted to have kids. Pinamigay mo yung anak mo, di ba? Ngayong Biyernes, narito na nga ang ating mga pagkaabangan sa episode na Abot Kamay na Pangarap. Naabutan naman ni Giselle na pinipigilan ng gwardiya itong si Moira na makapasok dito sa Apex Hospital dahil van nga ito at pinagbabawal ni Giselle at RJ na papasukin nga itong si Moira. At ang sagot naman ni Moira, nahahatiran lamang daw niya ng pagkain ng kanyang anak na si Zoe. At dito naman na kinompronta ni Giselle itong si Moira at sinabi na hindi na daw bata itong si Zoe na kinakailangan pang dalhan ng pagkain ni Moira, itong si Zoe. At dito naman na sinagot at ininsulto ni Moira itong si Giselle na still bibi pa daw ang tingin ni Moira sa kanyang anak at hindi maintindihan ni Giselle ang mga yon dahil nagawa daw niyang ipamigay ang anak ni Giselle na ito na ngang si Justin. At maya-maya nga, bigla naman na dumating itong si Justin habang pinapagalitan at nagkakasagutan itong si Moira at itong si Giselle. At dito nga na sinabi ni Justin sa kanila na kayo pala itong si Moira. At maya-maya din ay bigla na rin dumating at sumulpot itong si Zoe. Kaya naman, nagkaharap-harap na nga itong tatlo. At hindi nga maintindihan ni Moira na kung bakit kilala siya ng babaeng ito. At wala silang kalamalam na itong babae na nakilala sa kanila ay ito na nga ang binabanggit ni Moira na anak ni Giselle na nagawa nga daw niyang ipamigay sa US. At wala namang kalamalam itong si Giselle na hindi pa nga nasawi ang kanyang anak dahil tinago pala ito ni Don Pepe at sabihin sa kanya na buhay pa rin ang kanyang anak. At ito na nga nagbabalik itong si Justin at inikot ang buong Apex. At hindi naman maiwasan na galit nga itong si Justin sa kanyang ina na si Giselle dahil sa ginawa nito na nagawa nga niyang ipamigay. At dahil hanggang hindi pa magkakamalay itong si Don Pepe ay hindi magkakaayos ang mag-ina na si Justin at itong si Giselle dahil itong si Don Pepe ang nakakaalam na kung papaano nangyari na pinapaniwala ni itong si Giselle na wala na ang kanyang anak, yun pala ay buhay naman pala. Samantala, sinabi naman ni Doc Lendon Javier dito kay Annalyn na kung bakit hindi niya subukan na kausapin itong si Don Pepe, baka maririnig siya nito at maramdaman. At dito nga na pumasok sa kwarto itong si Annalyn at sinubukan na ng kausapin itong si Don Pepe. At sa kasamang palad ay hindi na naulit yung nangyari doon sa stage na nagawa ngang pisilin ang kamay dito ni Annalyn ni Don Pepe. Kaya umiyak na lamang na lumabas sa kwarto itong si Annalyn at nagtanong itong si Doc Lendon na ano daw ang nangyari. At napaiyak at napayakap na lamang itong si Annalyn dito sa kanyang kaibigan na si Doc Lendon Javier. At ang kasunod nito ay ito namang si Giselle na pumasok dito sa kwarto ni Don Pepe at kinausap na sana raw ay hindi sila mag-aaway ng kanyang kapatid na si Ubeng dahil nasa critical pa nga nalagay itong si Don Pepe at hindi pa nga nagkakamalay. Kaya naman, tila maintindihan na nga ngayon ni Don Pepe na kinakailangan niyang makarecover at magkamalay. Nang sa ganon ay magkakasundo muli itong si Giselle at itong si RJ na hindi na magkakatampuhan. Samantala, aabangan naman natin kung papaano pakikitunguhan itong si Justin, itong si Moira at itong si Zoe kapag nagkaharap-harap na nga ang tatlo. At ito pa ang inaalala ni Annalyn, ang kanyang ina na ngayon nga ay dumaranas ng depresyon at stress dahil sa nangyari nga sa kanya na hindi pa rin mawala-wala sa kanyang isipan ang nangyari sa pangluloob ng bahay ni Carlos. At ito na nga ang epekto dito nga kay Lynette. Kaya yan po ang ating pakatutukan bukas. Dito lamang yan. Sa Abot Kamay na Pangarap. Yan lang po at marami po salamat. Hanggang sa muli. Bye-bye.